The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90. Yan, muling nagbabalik ang programang 1 dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan. Tayo po ay napakikinggan on air and online via our official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, and cross-posted on Filmec God Office Facebook page. And so, ayan ang mga karadyo Agri, Alagad Tin and Alagad Rocky. Parang medyo matagal-tagal rin no na before tayo nakabalik dito sa ating programa. More than a month din no since our last episode ay yung sa International Day of Rural Women pa, which was October 14. Ayan. And konti na lang din no yung natitira nating episode for the rest of the year. Parang based no sa ating calendar ay meron na lang tayong dalawa or tatlo, 2 to 3. So baka ito yung natin no, third to the last episode for sa year 2025. Since meron din tayong mga ina-expect no na iba pang observation for the year, which is yun nga yung 18-day campaign to end violence against women. So isa rin yun no, sa mga topic na aabangan nila dito sa ating programa na Wanna Know, your weekly dose of gender power. And ayan, we are the program host. I am Alagad Noel. Ako po si Alagad Tin. At ako naman po si Alagad Rocky. Mula po sa aming programa ay gusto po namin ipabatid ang mainit na pagbati sa buong Filmec community na pinangungunahan ng aming Director 4, Dr. Junicio Alvindia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension, Support, and Training Services, Sir Elijah Davalo. So, good morning po sa ating lahat. Gayon din po sa mga members ng ating GAD Executive Committee at higit sa lahat sa mga member po ng ating GAD TWG sa pangunguna po ng ating GAD Focal Person, Ma'am Bess G. Magararu. Pagbati rin po sa mga iba pang ahensya na nangunguna sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development gaya po ng Philippine Commission on Women or PCW, to our fellow advocates at sa mga nakasubaybay sa ating programa ngayon pong umaga. You can like and follow our official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, Filmec God Office, and don't forget to share our live stream episode this morning. And as I've mentioned nga earlier, we celebrated last October 15 yung International Day of Rural Women. So, as we always do, before tayo mag-umpisa no, sa ating topic, let us do a quick recap kung ano nga ba yung mga napag-usapan natin sa ating previous episode noong last October 14. So, ang International Day of Rural Women po ay una siyang celebrate noong October 15, 2008. And ano nga ba yung layunin no ng International Day of Rural Women? So ito yung nire-recognize niya no yung mahalagang papel at contribution ng mga kababaihan sa kanayunan sa mga rural communities at pati na rin yung mga katutubong kababaihan and yung contribution nila sa pagpapabuti ng agrikultura sa kanilang komunidad na nakaka-contribute din sa pag-unlad ng of course ng ng buong bansa. And yung pag-secure o pagpapataas din no, ng security sa seguridad sa pagkain, isa rin yon, and yung pag-eliminate or hindi siguro ma-eliminate mabawasan, reduce yung mga challenges, especially yung poverty no sa mga rural communities. And noong 1997 nga raw ay nilagdaan no ni dating Pangulong Fidel V. Ramos yung Proclamation number 1105 na dinedeklara yung October 15 na araw na yon ng
National Rural Women's Day. So sa paglagda ng proklamasyon na yon, kinikilala no ng ating bansa yung papel at malaking kontribusyon ng mga kababaihan sa kanayunan sa pag-unlad ng ekonomiya at seguridad sa pagkain ng ating bansa, as I've mentioned nga kanina. And una nga na layunin nun is yung pagpapahalaga ng contribution sa kababaihan sa rural communities na yung efforts nila no na hindi masayang at yung pagtugon din no sa pang-ekonomiya na social, and yung ano pa ba, mapalakas no yung kababaihan sa pamamagitan ng mga proyekto at inisyatiba na magkaroon yung government ng mga programa na makakatulong sa kanila. So, yung mga Karadyo Agri, if you missed the previous episode, you can still access the replay on our YouTube channel, Radyo Agri 90.1 FM Filmek. And as we move on, here is Alagatin to introduce our topic for today. So, ayan, for our episode today, ating naman tatalakayin yung International Men's Day na ating sineselebrate tuwing November 19. So, si International Men's Day or IMD ay isang pandaigdigang pagdiriwang tuwing November 19 na nakalaan upang kilalanin natin yung mga lalaki at ang kanilang positibong contribution sa kanilang pamilya, komunidad at lipunan. So, yung team natin ngayon for IMD this year is celebrating men and boys. So, ito daw ay opportunity para sa ating lahat na i-appreciate daw and i-celebrate din natin yung mga kalalakihan sa ating buhay and also yung kanilang mga contribution na naibigay para sa ating society or sa bansa. Ayan. So, pag-usapan naman natin yung history ng International Men's Day. Paano nga ba nagsimula itong celebration na ito? So, noong 1990, itong konsepto ng IMD ay nagsimula. Bagamat may mga naunang panawagan para sa isang araw ng kalalakihan, siguro naisip nila bakit mayroong Women's Month, ganyan. So, binigyan din sila ng Men's Day. So, noong 1960s, ang modernong konsepto ay nilatag ni Thomas Oster, isang professor mula sa Missouri, USA, na naunang nag-inagura ng isang pagdiriwang noong February 7, 1992. Gayunpaman, hindi ito nagtagal sa ibang mga bansa. So, muli nga na ibinuhay or itinatag itong IMD noong 1999 ni Dr. Jerome Tilaksing, isang history lecturer sa University of the West Indies sa Trinidad and Tobago, yun nga noong 1999. So, paano niya ba pinili itong November 19? So, unang reason is para parangalan yung kanyang role model sa kanyang buhay, which is yung kanyang ama. So, ang November 19 is kaarawan ng kanyang ama. And then, isa rin na reason is yung pagkakaisa ng bansa daw noong 1989 World Cup qualifying match ng Trinidad and Tobago men's football team na sumasalamin daw sa positibong ambag ng kalalakihan sa kanilang bansa. So, mula sa Trinidad and Tobago, kumalat yung pagdiriwang na ito sa iba't ibang mga bansa at ngayon ay ginaganap na siya sa mahigit na 80 countries sa buong mundo. Yung Malta, ang pinakamatagal nga na bansa na nagdiriwang noong araw ng kalalakihan mula pa noong 1994. Ngunit noong 2009 ay binago nila yung kanilang petsa from February 7, nabanggit nga kanina. Isinabay na rin nila yung celebration nila sa November 19 para makasabay sa pandaigdigang komunidad. So, itong episode natin ngayon is actually advanced no na celebration ng ating International Men's Day para bukas Wednesday, November 19. And yun nga, as we celebrate this special day for men, since yun nga nabanggit ni Alagad Rocky kanina, no, na baka nagiging bias tayo sa mga women kasi meron tayong National Women's Month, which is we celebrate every month of March, na same month din meron din tayong International Women's Day. Yun naman ay sa March 8. And ano pa ba? Yung topic natin last time, yung International Day of Rural Women. And meron din no, February 7, International Day of Women and Girls in Science. So, lagi nila naririnig siguro bakit puro women,
girls, paano naman yung men, di ba? And yun nga, we always try din, no, dito sa ating programa na bigyan ng ma-recognize din yung both genders, na hindi lang din tayo bias, no, sa mga women. So important din na bigyan din natin ng spotlight. Kung meron tayong spotlight na program or segment sa ating programa, syempre meron din tayong spotlight for men. So ito yon. And actually, supposedly, di ba, meron dapat tayong guest. Kaya lang Hindi na sumakto sa kanyang schedule. and siguro abangan na lang natin, no, sa mga next episode. And kasi although pwede rin naman, no, na kahit tapos na, at least, no, ma-recognize pa rin, mabigyan pa rin natin ng spotlight yung mga kalalakihan na deserve din naman, no, ng spotlight. And yun nga, as we observe itong International Men's Day, ay meron tayong mga tinatawag, no, na 6 pillars. So meron tayong 6 pillars of International Men's Day, which is yung una is to promote positive male role models. So ano ba ito? Yung pagpapakita or pagdiriwang ng mga lalaki, no, na nagsisilbing mabubuting halimbawa. And hindi lang siguro mga sikat na tao, meron din mga ordinaryong tao, no, pwede natin gawing role model, yung ating tatay, syempre yung lolo natin, kuya natin, even yung ating mga teachers and community leaders, or siguro anyone na nagpapakita or talagang advocate siya ng especially, no, na gender equality, kasi men who advocate for gender equality, pinapakita nila na yung strength doesn't mean na kailangan dominante ka or kailangan controlling ka. It means yung may kakayahan ka to lift others up. So nire-recognize niya din dapat yung pagkakaroon ng both genders ng pantay-pantay na karapatan. Yun. Since gender rights is human rights, sabi nga. And second pillar ng International Men's Day is to celebrate, no, yung positive contributions ng mga kalalakihan sa society. So dapat kilalanin natin yung mga ambag nila, unang-una sa kanilang pamilya, sa trabaho, sa mga community, and saan mang kapaligiran, and also yung mga public service, no, yung mga nasa public service, and especially din yung mga ambag ng kalalakihan sa kultura, agham, at sa science. So, to continue yung ating 6 pillars, pangatlo, meron tayo ditong focus on men's health and well-being. So, dito yung nagkakaroon tayo ng platform to raise awareness about nga sa health issues na nakakaapekto sa mga kalalakihan. So, may it be pagdating sa mental health, emotional well-being, or suicide prevention, maging sa kanilang physical health. Kasi nga, ayon din sa statistics, no, mas mataas din nga yung cases ng mga kalalakihan nagsasuffer nga ng heart attack. And then pagdating naman dun sa sa prostate cancer, no. And then layunin din ng pillar na ito na to encourage yung regular checkups and healthy lifestyle. So for example, diyan pwede nating gawin, magkampanya tayo promoting mental health support for men. Dahil nga meron pa rin tayong stigma na kapag lalaki ay medyo nahihirapan mag-express ng kanilang vulnerability, no? Kaya ito ay nagbabattle up inside, which sometimes leads sa heart attack or in worst cases sa suicide. And other complications. And next naman natin is also i-highlight din natin yung discrimination against naman sa mga kalalakihan. Kasi nga kung yung mga babae merong naranasang mga discrimination, of course, meron din yung mga kalalakihan natin. So, let us take this time then to address yung challenges na kanilang kinakaharap, such as biases or societal expectations,
para magkaroon tayo ng mutual understanding and support. Example natin dito, yun nga, nabanggit natin kanina yung discussing the stigma around men na nanghihingi ng tulong for emotional problems kasi yun, hindi pa rin talaga natin siya matanggal sa ating society, no? And culture. Mm-mm. And in addition no sa 6 pillar, 5 of 6 na pillar no ng International Men's Day is yung improve gender relations and promote gender equality. So siguro iniisip nila or baka naging sinet na rin no ng society na yung gender equality is trabaho lang ng women, na dapat yung women lang yung nagpo-promote, nag-advocate, or pero the truth daw is men may malaking ambag yung mga kalalakihan when it comes to gender equality. Kasi pag nakita mo na yung mga leaders, since most ng mga leaders is kalalakihan, so syempre, when they advocate for gender equality, when they promote yung women empowerment and gender equality, parang sila na rin yung tinitignan, no? Parang sila na rin yung nagiging role model, no? Especially sa mga young generation, sa mga boys, na maset nila yung values nila na ganun din, na sumunod or sumabay sa ginagawa ng kanilang mga role models. And I mentioned din kanina no, na gender equality isn't just a women's issue, so it's a human issue. And lahat tayo, everyone, since yun nga 'di ba yung theme no ng ng Women's Month, parang women and everyone. So hindi lang kababaihan, everyone. So lahat tayo, regardless of gender, we have important part to play. So kasi lahat naman tayo, yun nga, pantay-pantay yung karapatan natin. So regardless of gender, hindi dapat no na parang kailangan ba mas mataas yung mga kalalakihan over women. So parang hindi ganun. And last pillar of International Men's Day is yun nga, to create a safer and better world for everyone. And yung ultimate goal of IMD is to contribute to a society where all people, regardless of gender, can be safe and grow to reach their full potential. So this pillar unifies the other 5, recognizing that when men's issues are addressed and positive role models and healthy relations are promoted, the entire community benefits. So parang yung kalalakihan yung siguro pag walang kalalakihan, no, parang mahina yung, tama ba ako? Ano ko lang to, personal understanding. So pagka women, pag nakita kasi natin na women lang yung nakikita natin na lumalaban para sa karapatan nila, parang malabo siya talaga na ma-achieve. So pag nakita natin no na kakampi yung mga kalalakihan, para makikita mo na may progress sa pag promote or pagpapalakas no nung karapatan ng mga kababaihan. And syempre yung karapatan na rin ng para sa lahat. And yun nga, siguro isa sa mga magandang example is yung pag-sponsor no ng mga community mentoring program, kung saan yung mga positive male role models could work with at-risk youth to teach non-violent conflict resolution, especially ngayon na we will be celebrating yung 18-day campaign to end violence against women. So siguro isa yon sa mga mahalagang first step to really promote yung mga ganitong advocacy na simulan siya sa mga younger generation. And hopefully then no, since
yung mga older generation naman, sana mabago na rin yung kanilang mga perception, mga pananaw pagdating sa mga ganitong usapin. Kasi parang until now, marami pa rin talaga tayo nakikita na nasa older generation. Lalo na sa social media. Sila pa mismo yung parang ang tawag doon? Pasimuno. Oo, pasimuno. Ayan. So, hopefully, no, mabawasan. Although, sabi nga natin, hindi natin talaga siya ma-eliminate. Pero at least, sana sa mga susunod na taon, ay bumaba naman yung percent ng mga reports no sa mga violence. And also, parang pag recently no sa mga pag nagba-browse tayo, parang may mga news ulit na meron pa rin mga issue ng violence na yung men nga yung perpetrator. So ayun, marami pa rin tayong mga nakikita no na mga reports, even yung mga maliliit na bagay no sa sexual harassment, ganyan. So, ayun, siguro maging mindful again parang yung mga sinasabi natin sa mga previous episodes natin, sa mga nakaraang episode, na be mindful na lang kung yung sasabihin mo ba is makakatulong or kung hindi naman makakatulong. Parang kasi yung maliit na bagay, it could change oo. So pag sinabi mo na pag nakasakit ka, kahit maliit na bagay lang yun, syempre para dun sa tao na yun, iba yung impact. Baka naman kasi may pinagdadaanan na siya, ganun. Nakadagdag ka pa. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin na may pinagdadaanan ka rin kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan. Totoo. So ayun. Ayan pala, i-add ko lang din, total na pag-usapan naman din natin kanina na marami pa din cases no na sa mga abuses na lalaki yung perpetrator, no. Pero in some cases daw, nabasa ko lang din kasi ito na yung mga lalaki syempre nakakaranas din naman sila ng sexual abuse. Pero mas marami pa din yung mga kababaihan. Pero ito na nga yung concern natin na mas konti yung mga lalaki nagreklamo na sila ay nakaranas. Kumbaga, tinatago na lang nila ngayon yung abuse. Kasi nga, yun nga, due to our perception siguro or yung kaisipan din natin sa naka-instill sa kultura natin na parang nakakahiya siya. Parang ganun, di ba? Kung magsusumbong. Kasi nga parang sa iyo it's a parang shameful na bagay, no? So, yun nga, more likely silang magtago, yung mga kalalakihan natin. Yung mga kababaihan kasi nagkakaroon na din sila ng strength kahit papano. Although, merong iba din nagtatago, pero most likely yung mga lalaki, hindi na sila nagsusumbong kapag nakaranas sila ng abuse. So, yun lang din. Magandang platform din nga ito, yung IMD, para mapag-usapan natin yung ganitong bagay na to accept yung vulnerability, na yung abuse naman din, walang pinipiling gender. So, yun lang. Parang we mentioned din no, sa ating topic sa toxic masculinity, I think yun, na yun nga, parang sinosuppress nung mga kalalakihan yung kanilang emotions din. And yun nga, in addition, no, alagad din, yung sasabi mo nga, na parang nahihiya sila to admit na may ganun. To report. Kasi parang baka sabihin, hindi ka may ka lumaban. Di ba lalaki ka, ganun. So, yun yung mga usually na comments din no, sa mga older generation. Kahit naman din sa mga babae, may ganun din. Oo, kasi ina-expect nila na dapat lalaki ka, dapat malakas ka. So, bakit parang babae yun, tapos ikaw pa yung sinaktan. So, yun nga, regardless of gender, walang pinipiling gender yung mga karahasan, ganyan. And yun nga, no, isa sa mga main topic din ng 18-day campaign against violence, 18-day campaign to end violence against women is yung RA 313, yung ating Safe Spaces Act. So, ito rin yung na-mention na rin natin before na sa mga public spaces. Yun nga, di ba, alagad din, parang na-observe din natin no, sa mga public
utility vehicle, sa mga PUV, sa mga public transportation Meron na silang IEC material. poster, Poster. yan, Safe Spaces Act. So, sa mga hindi pa nakakaalam or hindi aware sa Safe Spaces Act, so ayan, baka ito na yung time Para tayo ay para maliwanag. tayo ay malaman natin ito. And yun nga din yung goal natin dito sa ating programa. And kasi pagka aware ka na may ganito palang law, so batas to, 'di ba? So matakot ka na Kasi may mga, yung action natin na nakakalabag dyan, meron siyang kaakibat na repercussion. and hindi lang sa mga public Spaces. sa mga private spaces, even sa bahay natin, importante. Then matutunan natin ito kasi family, doon nagsisimula yung values natin. Oo, yung values, doon una tayo natututo. So again, i-reiterate na lang natin na sa mga parents, ayan, kung meron kayong mga anak, especially na ma-instill natin sa kanila or mapasa natin sa kanila yung mga ganitong values, and na magkaroon sila ng respect kanino man, regardless of gender. So ayan mga Karadyo Agri, we'll discuss more about our topic about International Men's Day. Stay tuned. Wanna Know will return after the short break. Broadcasting on air and online. This is Radio Agri 90.1 FM Filmec. Owned and operated by the Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food-secured nation for everyone. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin po ang inyong host. Ako po si Alagad Noel. Ako po si Alagatin. At ako po si Alagad Rocky. At kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaaring mag-iwan po ng komento dito sa ating live or sa ating comment section. Kaya naman magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, o sa Filmec God Office. And kung may na-miss po kayo ng mga episode dito sa ating programa, you can still watch the replay on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And to continue yung ating topic about International Men's Day. So kanina nga before our break ay nabanggit natin yung 6 pillars. Nandiyan yung to promote yung positive role models, ma-celebrate natin yung positive contribution ng mga kalalakihan sa society, sa mga community, and meron din dito yung usapin ng men's health and yung kanilang well-being, and hina-highlight din ng celebration na ito yung discrimination against men, kasi hindi lang naman din present yung discrimination sa mga kalalakihan, nararanasan din ito ng mga kalalakihan. Baliktad. Hindi lang mga kababaihan yung nakakaranas ng diskriminasyon, kundi yung mga kalalakihan din. So, part din ng 6 pillar ng International Men's Day is yung ma-improve yung gender relation and ma-promote yung gender equality. And na-mention nga natin na malaki yung ambag ng mga kalalakihan para ma-attain talaga yung goal na gusto natin for gender equality and for everyone. And we mentioned then na gender equality nga isn't just a women's issue, it's a human issue. So regardless of gender, mayroon tayong kanya-kanyang
ambag para dito. And lastly is to create a safer and better world for everyone. Kaya natin pinag-uusapan itong International Men's Day. And equally important din naman ito sa mga ibang day, no? Tulad ng International Women's Day, International Day of Rural Women, yung mga nabanggit natin kanina, and yung mga previously na pag-usapan na rin natin dito sa ating programa. And to continue yung ating usapan, ano nga ba yung iba pang issues or common issues na hina-highlight natin during this observation ng International Men's Day? Ayan, so kanina nabanggit nyo na nga, napag-usapan nyo na yung tungkol sa men's health and well-being, which is pinaka-importante nga or issue nga dito is yung kanilang health. Yes, ang mental health, against yun nga, yung mga depression, ganyan. So, dito sa IMD, ito yung primary focus daw ng IMD, yung tungkol sa men's health and suicide prevention. So, ilang beses na nga nating nabanggit sa iba pang mga previous episodes natin na pinakamalaking percentage ng suicide rate ay sa kalalakihan talaga. Which is, yun nga, ito ay maaaring nakuha or na-attribute from the pressure, societal pressure, ayan, and then yung pag-suppress nga ng kanilang mga emotions, ayan, dahil nga sa mga stigma na they should man up para hindi maapektuhan ng mga emotional na bagay, ayan. So, nagiging reluctant or nagiging sila, ayaw nilang mag-seek ng help pagdating sa mental health nila. So, ngayong IMD, itong campaign na to, layunin niya na ma-dismantle yung stigma o yun, or matanggal nga yung mga stereotype na ito against sa kalalakihan and sa kanilang mental health. So, another thing is yung men's loneliness and social isolation. So, this is a growing mental health concern as men age or experience life changes, maaaring through, divorce sa iba or retirement, ganyan. They can struggle to maintain social connections leading to higher rates of depression and anxiety. And ganun din pagdating sa workplace risk and safety since we all know na most of men ay engage sa physically dangerous occupations, ayan, yung mga construction sites, mining or logging, ganyan. So, statistically nga, mas prone sila sa mga danger or sa mga risk nga pagdating sa kanilang mga trabaho. And, ayun, since majority of workplace fatalities, biktima talaga dito is mga kalalakihan. So, IMD highlights the need for better occupational health and safety standards. And, in addition, sa mga common issues, yung social roles din and yung sa family. Una is yung sa fatherhood and responsible parenting. Sinaselebrate ng IMD yung mga tatay, and ina-address nito yung mga challenges na kinakaharap nila, especially may lack of adequate paternity leave and may bias in family courts since parang di ko matandaan kung saan ko siya narinig, parang Baka nung Monday. kahapon yata yan alagad. Oo, kasi pag-usapan natin. Usually kasi pagka may battle sa custody, kay talaga siya. Kay mother talaga siya mapupunta, Basta hindi pa nakarating sa legal age yung bata para makapamili siya kung kanino. Matik. Ayan. So, Kay mother. So, yun din. Hindi siya nabibigyan ng equal, equal right ba? So, parang dito rin, sa social roles and family, sa fatherhood and responsible parenting, ina-advocate yung shared, responsible, and equal parenting. And parang na-observe ko din, sa social media, mostly ng mga separated parents, parang when they parang pag nag-separate naman sila in good terms, parang okay naman yung co-parenting. And minsan mga nagjo-joke, hindi naman co-parenting sa fur babies nila. So ayun na, pero lang naman 'yan. Konting commercial.
And next naman is yung toxic masculinity. Ayan, na-discuss na rin natin ito. So, toxic masculinity versus healthy masculinity. So, ini-encourage ng IMD yung i-reject natin na yung traditional male norms, yung gaya na nga ng sabi ni Alagad Rocky. Bukod doon, no, sa pag-suppress ng emotion, yung pagiging aggressive, yung ayun, parang sinasabi kasi na kapag ka dominant ka, parang doon mo palang masasabi na, doon mo palang masusukat yung pagkalalaki mo na dominante ka or nakokontrol mo yung for example, yung female spouse mo. And ayun nga, next is yung may parang nakaka-apekto kasi siya, no, sa relationship. Sabi nga rin natin before na yung mga ganitong issues, malaki yung naging epekto niya, hindi lang sa lalaki, kundi sa everyone around him. And yeah, in addition, pasok din dito yung education and development, which is yun yes, ibabahagi sa atin ni Alagad Tin. Ayan, sa Boys Education and Challenges naman, nabanggit dito na sa maraming Western countries and also in developed nations, maraming mga batang lalaki yung nagiging underperforming, no, kumpara daw sa mga kababaihan pagdating sa educational attainment, maging sa literacy rates to university graduation. So, pagdating naman dito sa bansa natin, yun nga ayon sa statistics, mas maraming mga kababaihan yung nakakapagtapos ng kolehiyo. No? So, yung IMD, isa din siyang platform nga para sa educational programs and teaching methods na mas better na makakapag-engage dun sa ating mga male students. And next naman is yung Men in Education. Related naman din ito sa pag-showcase natin ng mga positive male role models sa schools, particularly, syempre, kapag mas maaga sa primary education, which is currently dominated by female staff. So, yun lang din siguro yung dapat i-work out din, no? Magkaroon ng mas maraming lalaki sa teaching roles na, of course, syempre, yung mga bata lalaki, nakita nila na, parehas kaming lalaki na, ito yung pwede kong parisan. Pagdating sa mga bagay, no? So, yung mga issue na to ay collectively form the basis of IMD's goal. So, yun nga, nabanggit din kayo ni Alagad Noel na to create a safer, healthier, and more equitable world by focusing on the specific needs and challenges faced by men and boys. So, yun na nga, as we wrap up our tribute on International Men's Day sa ating programa ngayon, huwag nating hayaan na yung appreciation na to ay ngayong araw lang or bukas lang, ano. So, sa lahat po ng mga kalalakihan natin na nakikinig, nakikita po namin yung inyong strength, yung inyong contribution, and also your quiet battles, no? So, tandaan lang po natin na yung paghingi ng tulong is a sign of true strength, not weakness. So, sa lahat naman po na nakikinig, let's commit to celebrating the men in our lives by giving them the space to be vulnerable, healthy, and whole. So, may we all continue to build a safer, better world together. Okay, so announcements po ng Gender and Development Office sa November 25 to December 12, 2025 ay isi-celebrate po natin ang 18-day campaign to end violence against women. So, ini-encourage po natin ang lahat ng staff and lahat din po ng mga nakikinig na mag-participate po dito po sa ating campaign. And then, ang ating pong kick-off activity for 18-day campaign is on November 24 during the Monday program at TMDC Hall. And on November 28, December 5 and December 12, ini-encourage din po ang bawat isa every Friday na magsuot po ng orange shirt as our participation dito po sa ating advocacy. And then, magkakaroon po tayo ng assessment workshop of 2025 God Tag projects using Haggadah Kapime on December 10 to 11, 2025. At dito na nga po nagtatapos ang ating usapan ngayong umaga. Kung kayo po ay may katanungan o suggestion, maaari mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman po ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec or sa Filmec God Office. If you missed one of our episodes, you can watch the replay on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And for more gender and development updates, visit our official website, gad.filmec.gov.ph.
Muli kami po ang mga alagad ng Gender and Development at ito ang programang Wanna Know Your Weekly Dose of Gender Power. Abangan niyo po kami, I've mentioned earlier na mayroon po tayong mga next episode. So, about our observation ng 18-day campaign to end violence against women. So, dun iikot yung ating topics for the last 2 to 3 episodes for the year. And dito pa rin po yan sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 Filmek, kasaganaan para sa bayan.